Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías, itong lahi ng aking bayan ay makikilala sa lahat ng bansa, pati anak nila'y makikilala rin sa gitna ng madla. Sila'y kikilanling anak ng Panginoon saan man makita, at tatawaging bayang pinagpala, hinirang ng Panginoon. At ang Jerusalem sa ginawang ito'y pawang malulugod, anaki dalagang gayak ay pangkasal, siyang parang dinamta ng kaligtasan at pagtatagumpay. Kung paanong ang binhi ay tiyak na tutubo at sisibol, gayon ang pagliligtas ng Panginoon sa bayang kanyang hinirang. Dahil dito, lahat ng bansa ay magpupuri sa kanya. Ang salita ng Diyos. Diyos kong tagapagligtas, pinupuri kitang wagas. Pinupuri ko kayo poon dahil sa kaloob ninyo sa akin, pinagtatawanan ko ngayon ang aking mga kaaway, sapagkat iniligtas ninyo ako sa kadustaan. Diyos kong tagapagligtas, pinupuri kitang wagas. Nagapi ninyo ang mga makapangyarihan at pinalalakas ninyo ang mahihina. Kaya ang dating mayayaman ay nagpapaupa para mabuhay. Masagana ngayon ang dating maralita. Ang dating baog nagsilang ng mga anak, at ang maraming supling ay salungkot na sadlak. Diyos kong tagapagligtas, pinupuri kitang wagas. Kayo poon ay may kapangyarihang magbigay o bumawi ng buhay. Maaari ninyo kaming patayin, maaari ring buhayin. Maaari ninyo kaming payamanin o paghirapin. Maaari ring ibaba o itaas. Diyos kong tagapagligtas, pinupuri kitang wagas. Napadadakila ninyo kahit ang pinakaaba, mahahango sa kahirapan kahit ang pinakadukha. Maihahanay ninyo sila sa mga maharlika, mabibigyan ng karangalan kahit na ang dustang-dusta. Diyos kong tagapagligtas, pinupuri kitang wagas. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Taon-taon tuwing pista ng Paskwa, ang mga magulang ni Jesus ay pumupunta sa Jerusalem, at nang 12 taon na siya, pumaroon sila gaya ng dati nilang ginagawa. Pagkatapos ng pista, sila'y umuwi na. Nagpaiwan si Jesus sa Jerusalem, ngunit hindi ito napansin ng kanyang mga magulang. Sa pag-aakala ng isa na si Jesus ay kasama ng isa, nagpatuloy sila sa maghapong paglalakbay. Nang malaman nilang hindi siya kasama, siya'y hinanap nila sa kanilang mga kamag-anak at kakilala. Hindi nila siya matagpuan, kaya't bumalik sila sa Jerusalem upang doon hanapin. At nang 3 araw natagpuan nila si Jesus sa loob ng templo, nakaupong kasama ng mga guro. Nakikinig siya sa kanila at nagtatanong, at ang lahat ng nakarinig sa kanya ay namangha sa kanyang katalinuhan. Nagtaka rin ang kanyang mga magulang nang siya'y makita. Sinabi ng kanyang ina, "Anak, bakit naman ganyan ang ginawa mo sa amin? Balisang-balisa na kami ng iyong ama sa paghahanap sa iyo." Sumagot siya, "Bakit po ninyo ako hinahanap? Hindi ba ninyo alam na ako'y dapat na nasa bahay ng aking ama?" Ngunit hindi nila naunawaan ang pananalitang ito. Siya'y umuwing kasama nila sa Nazaret at naging isang masunuring anak. Ang lahat ng bagay na ito ay iningatan ng kanyang ina sa kanyang puso. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang pinagpalang Sabado po sa ating lahat. Ngayon pong linggong ito, tayo po ay nasa 9 na linggo sa karaniwang panahon. Mga minamahal na kapatid, ano ba ang ating itsura ngayong araw na ito? No? For many of us, we are conscious with the way we look. Sabi nga nila, image is everything. Wala pong masama na ikaw naman ay maghangad na magmukhang maganda o maayos. Tunayan, sabi nga po, it adds to your confidence.
And in a way, pag tayo po ay medyo maayos po ang ating itsura, ang mga tao po ay medyo hindi ilang pag-usap po sa atin. Kaysa tayo po ay medyo hindi nakaayos, tayo po ay medyo hindi man lang nakapag-toothbrush, alam mo na, medyo iiwasan ka ng tao. Kaya importante rin po talaga, we look good. We also take care of our image. Maging sa simbahan nga po, hindi po ba? Yan din po ang paala sa atin. Sana, pag magsisimba, be at your best. Hangad natin na sana sa simbahan, no? We offer to the Lord and we show to the Lord the best that we have. Be in our Sunday's best. Pero mga minamahal na kapatid, ngayon pong araw na ito, sa ating ebanghelyo, pinapaalalahanan po tayo na sana hindi lang panglabas na anyo ang ating pong binubuhusan ng ating lakas ng ating panahon. Minsan po, ako'y nakarinig, no? May isang tao na, grabe, gumastos po ng 100,000 piso. Kahit pa nga milyong piso para lang maging maganda yung kanyang image, yung kanyang kutis, no? Pumuti, yung kanyang ngipin, lahat pinaayos at pinaganda. Pero sana yung effort na ganito, yung oras para ganito, ay makita rin sa ating pong puso. Yan po ang nais ng Panginoong ituro sa mga eskriba, sa mga pariseyo noong panahon na iyon. Na para bang hangad lang nila ay sila ay purihin. Sila po ay maging maayos pong itsura sa harap ng mga tao. Pero sa loob nila, nako, ang mga ugali medyo hindi po kagandahan. Ang kailangang iniisip, hindi po yung mga bagay na maayos at makadiyos. Sa kabilang banda, meron pong isang widow, no? Isa pong babaeng byuda na napagbigay na ng iilang kusing, no? Yun lang kasi yung kayang ibigay. Siguro, yung mga tao, pinag-usapan siya. Dahil nako, ang babaeng ito, ilang kayang ibigay. Samantalang yung mga mayayaman, nag-uusapan kasi, nako, ang yaman-yaman, ang bait-bait, siguro, ang banal-banal kasi ang laki-laki ng perang ibinibigay doon sa templo. Samantalang babaeng ito, nako, sirang-sira ka sa amin kasi iilang kusing lang ang binigay mo. Walang-wala ka sa amin. No? In a way, this woman, they thought, parang wala man lang ka-image na pinapakita na maganda. Pero sa mata ng Panginoon, she was the one to show that she was sincere. Loob at labas, siya po ay tapat. Kung ano man po yung nakaya niya, katunayan yung pinakabuhayan niya, ay inialay niya po doon sa templo. She was being sincere inside and out. Mga minamahal, ngayong mga panahong ito, madalas ang basihan po ng ating pagkilos ay ibang tao. Minsan, pati nga yung tama at mali, ang basihan ay kung ano yung sinasabing nakararami. Kahit na mali naman talaga, pero ang ating sabi, okay lang, marami nang gumagawa yan. Uso na ngayon yan, tanggap na yan, legal na yan. Para bang yung tama at mali ay nakabase na lamang sa kung ano ang sinasabi ng nakararami. Hindi dahil sa kung ano ang turo, paalala ng Diyos sa atin. Mga minamahal na kapatid, tayo pong lahat ngayong araw na paalahanan na nawa ang basihan ng ating pong pagiging tapat, no? Yung ating pong itsura, yung ating ginagawa, ay hindi lang po yung sinasabi po ng maraming tao, kundi lang kung ano yung uso. Nawa, kung ano talaga yung tama at mabuti ayon sa turo ng ating pong Panginoon. Sana po, more than pleasing people around us, maybe first and foremost, please God first. Dahil po, sa huli, hindi naman ibang tao ang husga sa atin at magsasabing, wow, maganda itsura mo. Halika, ikaw ay papasok sa langit. Hindi po. Sa huli, Diyos po ang maghuhusga sa atin at magsasabing, ikaw ay narapat sa paghahari sa langit. Halika, pumasok ka sa ating kaharian, sa kaharian ng aking Ama sa langit. Mga minamahal, bago po ang ibang tao, ang atin po munang ma-please. Sana po ang pinakamalaga at unang-una, ang matuwa po sa atin, ang maging masaya po sa atin, ay ang ating Diyos Ama sa langit. Kayo po ngayon po ay yumuko as I pray over and bless you na nawa tunay nga ang ating pong unang-unang susundan at ang ating pong susundin ay ang turo ng ating Panginoon. Panginoon, nawa po kaming lahat ay inyong basbasan na ang aming buhay ay unang-una maging kasiyas-siyas sa iyo at hindi lang po sa aming kapwa.
Tunay nga, hangad din namin ng aming kapwa ay matuwa sa amin, papaglingkuran namin. Pero nawa ang lahat ng ito ay unang-una dahil sa Ikaw, ang Diyos, ang aming Panginoon, ang aming hangad, paglingkuran at bigyan luwalhati. Mga Panginoon, ang paghahangad na ito ang aming maging motibasyon at prinsipyo sa aming buhay. Tunay nga, Ikaw ang sundan, Ikaw ay papurihan sa lahat ng aming sinasabi at ginagawa. Ang lahat ng ito ay nadalangin namin sa ngalan ni Jesucristo, kasama naghahari ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. At nawa, pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Isang pinagpalang Sabado po sa ating lahat.